Hoy, inutil na babae. Alam mo ba kung anong oras na? Aba, Sofia, ayusin mo na ang handaan para sa anibersaryo ng lolo mo. Ang tinta sa aming annulment papers ay hindi palos natutuyo, ngunit alas 5 pa lang madaling araw, ang sigaw na aking dating, bigyan ng napuno halit ay tumagos sa earpiece telepono. Tita, hindi na po ako manugang ng pamilya ninyo. Pakiusap po, ibaba niyo na ang telepono. Nanginginig ang kamay ni Sofia habang pinipindot ang record button sa kanyang cellphone. Ngunit ang isinukli sa kanya ay hindi pa umanhin, kundi masumpang hindi kayang isambit at mapang insultong pagtawa. Mula sa araw na iyon, haharapin ni Sofia ang karumal-dumal na katotohanang nagtatago sa likod ng 10 taon niyang pagsisilbi na parang alipin sa pamilyang inakala niyang sa kanya. Bilyon-bilyong pisong yaman na inilihis sa pangalan ng kanyang biyenan, at ang detalyadong kataksilan ng kanyang asawa. Hindi nila kailanman inakala na ang walang-galang na tawag sa madaling araw na iyon ang siyang gigising sa isang natutulog na leona. Isang babaeng nasa dulo ng kanyang pasensya ang nagdisenyo ng pinakamalamig at perpektong parusa. Heto na ang kwento para sa araw na ito. Alas 5 umaga. Sa isang maliit na studio-type na apartment sa Quezon City, ang ilaw mula sa poste sa labas ay dahan-dahang gumagapang sa siwang ng bintana. Ang tunok lang ng patak ng ulan na tumatama sa salamin ng bintana ang pumupuno sa silid. Nakapikit si Ana Sofia. Ang kumot ay abot hanggang sa kanyang baba, ngunit matagal nang lumipat ang kanyang antok. Paulit-ulit niyang sinundan ng tingin ang isang maliit na mansa sa kisame. Pagkatapos ay ang sulok ng dingding, at babalik muli sa kisame. Ika-28 araw na mula nang lagdaan niya ang mapapeles ng annulment. Nagvibrate ang telepono. Ang cellphone sa tabi ng kanyang unan ay umuga sa sahig na yari sa kahoy. Hindi iminulat ni Sofia ang kanyang mata habang kinakapa ang screen. Nang maramdaman ng kanyang daliri ang malamig na salamin, gusto na sana niya itong balewalain. Kahit gising na siya, alam ngang katawan niya na walang magandang balita ang dalangang isang tawag sa ganitong oras, pero gumalaw pa rin ang kanyang kamay. Itinaas niya ang telepono at tiningnan ang screen. Corazon de Leon. Nanigas ang daliri ni Sofia, ang kanyang dating biyenan. Isang buwan na halos ang nakalipas, ngunit hindi pa rin niya nabubura ang pangalan nito sa kanyang kontak. Hindi tumigil ang pag-vibrate. Dahan-dahang bumangon si Sofia mula sa kama at umupo sa gilid nito. Naramdaman niya ang malamig na sahig sa kanyang talampakan. Huminga siya ng malalim, at saka sinagot ang tawag. Hello? Mahina at maingat ang boses ni Sofia. Ang bumalik sa kanya mula sa kabilang linya ay hindi pakbati. Hoy, Ana Sofia, tulog ka pa ba? Ha, magaspang at malakas ang boses. Hindi tunok bagong gising. Anong oras na? Alas 5 na. Nakahiga ka pa rin? Hindi sumagot si Sofia. Bumangon ka na riyan. Hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Anibersaryo ng pagkamatay ng lolo. Anibersaryo. Paano andar ang pamilya kung wala ang isang tulad mo? Tuloy-tuloy ang masalita, parang hindi humihinga. 10 taon mong ginagawa, tapos ngayon hindi mo gagawin. Ganyan ka ba kawalang konsensya? Dahil lang anulit na tayo, akala mo tapos na ang lahat. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Sofia. Ay slide niya ito sa screen ng cellphone. Umilaw ang record button, isang maliit na pulang tuldok ang kumurap. Tita, nagsalita si Sofia. Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Hindi na po ako manugang ninyo. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Isang maikling katahimikan. At pagkatapos, Anong sabi mo? Mas tumalas ang boses nito. Hoy, inutil kang babae. Ang lakas ng loop mong sabihin yan sa akin. Sumabog ang mga mura. Saan mo natutunan yang ugali mo? Porket hiwalay na kayo, tapos na. Respetuhin mo pa rin ako bilang nakakatanda. Alam mo ba kung paano kita pinalaki? Pinalaki, mahinang tanong ni Sofia. Sa bahay niyo po ba ako lumaki? Hoy, 10 taon, ako ang gumawa ng lahat. Kalmado pa rin ang boses ni Sofia. Kahit madaling araw, tinatawag niyo ako, pumupunta ako. Kahit may sakit ako, pumupunta ako. Umulan, bumabagyo, nandun ako. Oh, ano ngayon? Trabaho yan ang isang manugang. Hindi po. Maikling putol ni Sofia. Tiniis ko lang po yon. Muling nakaroon ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagtagal. Nababaliw na yata ang babaeng to. Huwag mong sabihing nire-record mo to. Hindi sumagot si Sofia. Hoy, Ana Sofia, sumagot ka. Pumunta ka rito ngayon din. Kung hindi,
Lagot ka sa akin. Tita, muling nagsalita si Sofia. Hindi po ako pupunta. Bawat salita ay malinaw niyang binikas. Hinding-hindi na po ako babalik. At pakiusap, huwag na po kayong tatawag. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang huling masalita. Wala na po tayong anumang kaugnayan sa isa't isa. Isang malakas na sigaw ang umaling-aungaw mula sa telepono. Walang hiya kang babae, hanggang sa huli. Kapag ganyan ang ugali mo, makakarma ka. Tandaan mo, makakarma ka. Pagsisisihan mo to, pero huli na ang lahat. Bahagyang inilayo ni Sofia ang telepono sa kanyang tainga. Ang sunod-sunod na mura ay naging mahinang ugong, hindi na tinag ang kanyang mamata. Akala mo porket hiwalay na kayo, hindi mo na kami pamilya. Asa ka pa? Ang yaman ng pamilya ni Marco, dapat ikaw ang nangangalaga. Yan ang obligasyon mo. Alam mo ba kung bakit ka pinalayas? Kasi isa kang ginutil. Bawat salita ni Corazon ay puno ng panggigigil. Pinalayas? Mahinang tanong ni Sofia. Sino po ang nagpalayas kanino? Aba, sumasagot ka pa. Lalong lumakas ang boses ni Corazon. Hindi ka marunong mag-alagang bahay. Hindi ka pa makaanak, kaya ka hiniwalayan. Hindi mo pa rin ba naintindihan yon? Ipinikit ni Sofia ang kanyang mamata at muling iminulat. Tita, tapos na po ang usapang yan sa korte. Korte? Kalokohan. Ang problema sa pamilya inaayos. Hindi po, maikling putol ni Sofia. Para sa akin, tapos na. Hoy, Ana Sofia, halos mapasigaw si Corazon. Kapag nagpatuloy ka sa ganyan, hindi kita titigilan. At si Marco, hindi ka rin niya hahayaan. Tumingin si Sofia sa bintana. Sa ilalim ng ilaw ng poste, lalong lumalakas ang buhos ng ulan. Tita, nagsalita si Sofia. Mahina ngunit malinaw. Ngayon at sa mga susunod na araw, hinding-hindi na ako pupunta sa inyo. At ang pag-usap na ito ay nakarecord. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Mga 2 segundo lang. Ano? Itong bastarda na to. Kung magpapatuloy po kayo sa pagmumura, lahat yan ay mananatili sa record. Dakdak ni Sofia. Tinatakot mo ba ako? Ha? Tinatakot mo ako? Hindi po. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Isang maikling katahimikan. At muling sumabog ang galit. Hoy, tandaan mo, makakarma ka sa ginagawa mo, tingnan natin kung hindi kita pabagsakin. Hindi na nakinig pa si Sofia. Tahimik niyang ibinaba ang tawag. Ipinatong niya ang cellphone sa mesa at nanatiling nakatayo roon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ramdam niya ang init na umaakyat sa likod ng kanyang natainga. Ngunit hindi nanginginig ang kanyang makamay. Naglakad si Sofia papunta sa kusina, binuksan ang ref, at kumuhang isang basong malamig na tubig. Inubos niya ito at ibinaba ang baso. Pagkatapos, tiningnan niya ang makahon na nakatambak sa isang sulok ng silid. Ito ang magagamit na dali-dali niyang inimpake mula sa bahay ni Marco Antonio de Leon noong araw ng kanilang hiwalayan. Ilang pirasong damit, isang lumang laptop, at isang naninilaw na brown envelope. Naglakad si Sofia ng nakayapak at kinuha ang envelope. Sa loob nito ay ang listahan ng nga ari-arian na isinumitan ng kampo ni Marco noong kanilang annulment proceedings. Binuksan ni Sofia ang ilaw at inilatag ang nga dokumento sa mesa. Ilang beses na niya itong tiningnan, ngunit ngayon ay iba ang dating nito sa kanya. Ang mamura mula sa tawag kaninang alas 5 ay tila nagpatalas sa kanyang mga mata. Dahan-dahang sinundan ng kanyang daliri ang mga numero, menggabang deposit, stocks, isang condominium unit. Kumunot ang noni. Sofia. Ito lang lahat, mahinang bulong niya sa sarili. Muli niyang sinuri ang papel mula sa itaas. Impossible. Huminto ang kanyang daliri sa isang linya. Bank deposits. Ito lang ang halaga. Nanliit ang mamata ni Sofia. Sigurado akong mas malaki pa rito. Isang alaala ang bumalik sa kanya. Sofia, ayusin mo nga itong mga pasbuko. Anak, huwag mong gagalawin. Yan, mahalagang pera yan. Ang imahe ni Corazon na biglang inaagaw ang madokumento mula sa kanya ay pumasok sa isip niya. Bahagyang umangat ang gilit ng labi ni Sofia. Kaya pala, mahina niyang bulong. Kaya pala sila nakmamadaling makipag-anul. Hinila ni Sofia ang isang upuan at naupo. Muli niyang sinuri ang madokumento, isa-isang binubuklat ang mga pahina. Itinago nila. Sa pagkakataong ito, puno ng kasiguraduhan ang kanyang boses. Itinago nila ang pera. Kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone. Ang recording ng tawag kanina ay nasa screen.
Tinitigan niya ito sandali at mahinang sinabi, simula pa lang to. May isang real estate corporation na sinimulang pamahalaan ni Marco noong ika-7 taon ng kanilang pagsasama. Ang pangalan ng kumpanya, ang lokasyon ng opisina, alam ni Sofia ang naito ng bahagya. Tuwing ginagabi si Marco, madalas niyang ikuwento ang tungkol sa korporasyong iyon. Ngunit sa mga dokumentong ito, wala kahit saan ang pangalan ng kumpanya. Itinaas ni Sofia ang mga papel sa ilalim ng ilaw. Tiningnan niya ang harap, likod at lahat ng kalakip. Wala, siguradong wala. Ibinaba niya ang mga dokumento at binuksan ang kanyang laptop. Sa search bar, in-type niya ang pangalan ng korporasyon ni Marco. Lumabas ang registration information mula sa SEC. Inilapit ni Sofia ang kanyang mukha sa screen. Sa tabing ang pangalan ng President, CEO, malinaw na nakasulat ang pangalang Corazon de Leon. Dahan-dahang sumandal si Sofia sa kanyang upuan. Ipinikit niya ang mga mata at muling iminulat. May isang bagay na naklik sa kanyang isipan. Inilipat niya sa pangalan ng nanay niya. Hindi niya ito sinabi ng malakas, ngunit gumalaw ang kanyang mga labi. Muli niyang hinalughog ang brown envelope. Sa pinakailalim, nakasiksik ang isang kopya ng sinumpaang salaysay, affidavit, na isinumite mismo ni Corazon sa korte noong annulment proceedings. Kinuha niya ito at inilatag sa mesa. Ang aking manugang na si Ana Sofia Reyes ay pinabayaan ang kanyang pamilya at nakipagkita sa ibang lalaki at palagiang sinisigawan at binabastos ang kanyang biyenan. Napahigpit ang hawak ni Sofia sa gilid ng papel. Namuti ang kanyang mabuko. Lahat ay kasinungalingan. Wala ni isang salita ang totoo. Ngunit ang affidavit na iyon ay isinumite sa harap ng hukom. At si Sofia ay walang nagawa kundi yumuko. Bakit? Ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata at inalala ang araw na iyon. Ang ilaw sa hearing room ng korte ay sobrang lamig. Si Marco ay nakasuot ng plansadong business suit. Ang kanyang briefcase ay nasa tabi niya. Si Corazon naman ay nakaupo sa kanyang tabi, palaging pinupunasan ang kanyang malabi. Si Sofia ay mag-isa. Wala siyang para sa abogado, kaya pumasok siyang mag-isa. Habang binabasa ang affidavit, idiniin ni Sofia ang kanyang makuko sa kanyang palat para hindi umiyak, para hindi mag-ingay. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Hindi niya magawang tumutol. Ang magkasinungalingang gawa-gawa ni Corazon ay napakadetalyado na para bang siya talaga ang masamang tao sa kwento. Iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata. Inilatag niya ng mayos ang affidavit sa mesa, kinuha ang cellphone at kinunan ito ng litrato. Paulit-ulit, mula sa iba't ibang anggulo 4-5 beses, kinunan din niya ang listahan ng ari-arian. Binilugan niya ng ballpen ang nawawalang korporasyon at muling kinunan. Pagkatapos, binuksan niya ang audio file na nirecord niya kanina. Pinindot niya ang play button. Hoy, inutil na babae, alam mo ba kung anong oras na? Ang boses ni Corazon ay lumabas sa maliit na speaker. Pumuno sa tahimik na hangin ng madaling araw. Pinakinggan ni Sofia ang buong recording mula simula hanggang dulo. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Sa pangalawang play, kumuha siya ng papel at isinulat ang mahahalagang sinabi nito. Sign-safe niya ang audio file sa cloud. In-upload din niya ang mga litrato ng dokumento. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang notes app at maikling isinulat. Abogado, bukas, unang oras sa umaga. Ibinaba ni Sofia ang ballpen at tiningnan ang mesa. Isang naninilaw na brown envelope, isang affidavit, isang listahan ng ari-arian, at isang piraso ng papel. Yun lang. Ito lang ang naiwan sa 10 taon ng kanyang buhay may asawa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa mga kahon. Binuksan niya ang isa at tiningnan ang loop. Sa ibabaw ay isang lumang folder. Naglalaman ito ng ngajilyo. Data mula sa isang interior design project na personal niyang pinangasiwaan at tinapos noon. Mula nang ikasal siya, hindi na niya ito muling binuksan. Sa simula ng kanilang pagsasama, hindi na gusto ni Marco ang trabaho ni Sofia. Hindi ba mas mahalaga na nasa bahay ka at nag-asikaso kaysa sa gumagala ka sa labas? Ganyan nagsimula, hanggang sa dumating ang punto na si Sofia na mismo ang tumatanggi sa mga proyekto. Si Corazon ang nagdiin huling pako sa kabong. Saan ka nakakitang manugang na nagtatrabaho? Atupagin mo ang bahay, palagi nitong sinasabi. Kinuha ni Sofia ang folder at inilagay sa mesa, katabi ng iba pang mga dokumento. Tiningnan niya ang mga ito ng salitan. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas ng bintana. Sa gitna ng ulan, kumakalat ang liwanag mula sa poste. Ang lungsod ay tulog pa. Hinaplos ni Sofia ang takip ng folder.
Dumikit sa kanyang madaliri ang alikabok. Marahan niyang ipinunas ang kamay sa kanyang pantalon at maingat na isinara muli ang folder. Naglakad siya papunta sa kusina at hinugasan ng baso. Ipinatong niya ito sa disrek at pinatay ang ilaw. Sa dilim, nanatiling nakatayo si Sofia. Tanging tunog ng ulan ang maririnig. Dahan-dahan siyang bumalik sa kama at humiga. Hinila niya ang kumot at ipinikit ang mga mata. Unti-unting bumagal ang tibok ng kanyang puso. Tuloy-tuloy ang tunog ng ulan. Sa pagkakataong ito, dumating ang antok. Kinabukasan, nagising si Sofia bago pa man tumunok ang kanyang alarm. Ang madilim na liwanag ng umaga ay pumasok sa siwangang bintana. Ang madokumentong inilatak niya sa mesa kagabi ay naroon pa rin. Bago pa man maghilamos, lumapit si Sofia sa mesa at muling sinuri ang na ito. Para bang hinabol niya ang mga numero sa kanyang panaginip dahil kusa nang napunta ang kanyang mga mata sa mga wawalang detalye. Kinuha ni Sofia ang papel na may sulat. Malinaw ang isinulat niya kagabi. Abogado, bukas, unang oras sa umaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Isabela Cruz. Wala pang 2 ring ay sumagot na ito. Isabel, ako to. Pwede mo ba akong i-refer sa isang abogado? Sabi ni Sofia. Mula sa kabilang linya, sumagot si Isabel na may antok pang boses. Ano ba? Anong oras pa lang? Hindi pa nga ako nagmumulat. Gising na. May sasabihin ako. Natahimik sandali si Isabel. Tila may nabasa siya sa tono ng boses ni Sofia. Maya-maya may narinig siyang kaluskos. Sige, saan tayo makikita? Sinabi ni Sofia ang pangalan ng paboritong coffee shop ni Isabel. Ibinaba niya ang tawag. Mabilis na nagilamos at nagbihis. Nang humarap siya sa salamin, tiningnan niya ang kanyang mata na mamaga. Ngunit may kung anong kakaiba sama ito. Iba sa nakaraang araw, inalis niya ang kanyang tingin at kinuha ang brown envelope. Marami ng tao sa coffee shop kahit maaga pa. Humanap si Sofia ng pwesto sa sulok at hinintay si Isabel. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Isabel na nakasuot ng jacket, nagmamadali. Ni hindi man lang nasuklay ang kanyang buhok. Nang makita niya si Sofia, lumapit siya at naupo sa tapat. Anong nangyari? Tanong niya, tinitignan ang mukha ni Sofia. Sa halip na sumagot, kinuha ni Sofia ang kanyang cellphone at pinatuktok ang audio file. Hoy, inutil na babae, alam mo ba kung anong oras na? Dahil sa ingay sa loob ng coffee shop, kinailangang yumuko ni Isabel para marinig. Nang magsimula na ang mamura ni Corazon, unti-unting lumaki ang nga mata niya. Napakagat siya sa labi, at pagkatapos ng recording, nakakuyom na ang kanyang mga kamao sa ibabaw mesa. 1 buwan pa lang kaming hiwalay, pinapapunta na ako para mahanda ng pagkain para sa anibersaryo ng patay, sabi ni Sofia. Natahimik si Isabel. Pagkatapos ay mahina siyang nagmura. Wala talaga sa katinuan yan. Inilabas naman ni Sofia ang listahan ng ari-arian at ang affidavit. Tingnan mo to. Ang real estate corporation na pinapatakbo ni Marco, wala rito. Inilipat niya sa pangalan ng nanay niya. Kinuha ni Isabel ang mga dokumento. Matagal na siyang nagtatrabaho sa isang accounting firm kaya sanay siyang tumingin ng mga numero. Kung ganito kalaki ang korporasyon, magkano ang assets nito? Tanong niya. Minimum, ilang daang milyon. Pagkatapos naming ikasal, nakita ko mismo na binilhan niya ng 1 buong building gamit yan. Ibinaba ni Isabel ang mga papel at sumandal. Tumingin siya sa kisame at pagkatapos ay diretso kay Sofia. Sofia, hindi mo pwedeng palampasin to. Tumango si Sofia. Alam ko, kaya kailangan kong makipag-usap sa abogado. Nag-isip sandali si Isabel, kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang maghanap sa kanyang mga kontak. May kaibigan ang asawa ko na magaling na abogado, specialized sa family law. Tatawagan ko. Habang nagte-text si Isabel, humigop ng kape si Sofia. Naramdaman niya ang init na dumaloy sa kanyang lalamunan. Parang ito ang unang pagkakataon na may lumunok siya ngayong umaga. Nang hapong iyon, nakatayo si Sofia sa harap ng isang maliit na law office sa Ortigas. Simple lang ang karatula, ngunit malinis at maayos ang look ng gusali. Sinabi niya ang kanyang pangalan sa reception at naupo sa waiting area. Maya-maya, bumukas ang isang pinto. Miss Ana Sofia Reyes? Si Ate David Santos ang tumawag sa kanya. Isang lalaki na nasa early 40s. Hindi siya nakasuot ng sweat jacket, at ang manggas ng kanyang polo ay nakarolyo. Sa likod ng kanyang salamin, matalas ang kanyang nga mata. Tumayo si Sofia at pumasok sa loop.
Maupo ka, sabi ni Ate Santos. Itinuturo ang upuan sa tapat niya. Agad na inilapak ni Sofia ang envelope sa mesa. Ito po ang listahan ng assets na isinumite ng kampo ang dati kong asawa. Ito naman ang affidavit ng dati kong biyenan. At ito po ang recording ng tawag niya sa akin kagabi, malinaw na sabi ni Sofia. Kinuha ni Ate Santos ang mga dokumento at dahan-dahang binasa. Tumaas ang kanyang kilay nang mabasa ang affidavit. Nang mapunta siya sa listahan ng assets, kumuha siya ng ballpen at minarkahan ang nawawalang korporasyon. Pagkatapos, kinuha niya ang cellphone ni Sofia at pinakinggan ang recording. Habang tumutuktok ang boses ni Corazon, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos, isinauli niya ang cellphone at nagtanong, alam niyo po ba kung kailan inilipat ang pangalan ng korporasyon? Bago po mismo simulan ang annulment case, 10 araw bago ay file ang petisyon, sagot ni Sofia. Ibinaba ni Ate Santos ang ballpen at tiningnan si Sofia. Hindi lang ito simpleng usapin ng hatian ng ari-arian. Ito ay sadyang pagtatago ng assets bago ang kaso. At kung ang nilalaman ng affidavit ay hindi totoo, ito ay falsification of documents at perjury, maring mauwi ito sa kasong kriminal. Habang nakikinig, nakapatong ang kamay ni Sofia sa kanyang matuhod. Hindi siya gumagalaw. Maitutuloy po ba natin? Tanong ni Sofia. Tiningnan siya ni Ate Santos. Karaniwan, sa ganitong sitwasyon, ang mga kliyente ay nanginginig o umiyak. Nagtatanong kung posible ba talaga. Ngunit iba si Sofia. Para siyang isang taong may desisyon na bago pa man dumating. Kailangan nating makakuha ng mas maraming ebidensya. Mga dokumento na magpapatunay sa tunay na halaga ng korporasyong itinago. Mas maganda kung mayroon tayong kakilala sa loob ng kampo ng dati mong asawa, sabi ni Ate Santos. Nag-isip si Sofia. May dati po siyang sekretaryo. Mabilis siyang natanggal. Pero narinig ko na marami siyang pinagdaanan sa kamay ni Marco. Isinulat ito ni Ate Santos. Makukuha mo ba ang kontak niya? Makukuha ko po, sabi ni Sofia. Hindi ito tanong, kundi isang pahayag. Paglabas niya sa opisina, nilakat ni Sofia ang eskinita na may malamig na hangin. Mas magaan ang kanyang mahakbang kumpara kaninang umaga. May bigat pa rin, ngunit nagbago ang klaseng bigat. Kung kanina ay pabigat lang ito, ngayon ay naging dahilan na para kumilos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang pangalan ng dating sekretaryo ni Marco. Isang social media account ang lumabas. Ang huling post ay 2 buwan na ang nakalipas, isang maikling mensahe na nahahanap siya ng trabaho. Huminto sa paglalakad si Sofia at tiningnan ang screen. Binuksan niya ang message window. Hi, ako si Ana Sofia Reyes. Pwede ba tayong makita? May mahalaga akong sasabihin. Pinindot niya ang send button at ibinulsa ang cellphone. Isang bus ang dumaan sa dulo ng eskinita. Tiningnan niya ito hanggang sa mawala bago muling maglakad. Malinaw na umalingaw-ngaw ang tunong ng yayapak. Samantala, si Marco Antonio de Leon ay nakaupo sa sofa sa condominium unit na dati nilang tinitirhan ni Sofia. Ang kanyang kalaguyo, si Katrina Villanueva, ay nagtitimpla ng kape sa kusina. Tinitingnan ni Marco ang kanyang cellphone nang tumawag si Corazon. Kumunot ang kanyang noo. Bakit po? Sagot niya habang nakasandal sa sofa. Marco, yung babaeng yon, si Sofia, hindi pumunta para sa handaan at binabaan pa ako ng telepono. Dapat turuan mo ng leksyon yon. Mataas ang boses ni Corazon. Ma, anulat na kami. Bakit niyo pa pinapapunta? Hayaan niyo na siya, sagot ni Marco na tila nairita. Ano, kinakampihan mo pa siya? 10 taon siyang kumain sa pamamahay na to. Ako na pong bahala. Ibaba niyo na, pinutol ni Marco ang tawag at tiningnan si Katrina na papalapit dala ang kape. Si mama na naman? Tanong ni Katrina. Oo. Kinuha ni Marco ang kape at humigop. Sa labas, maulap ang langit. Wala namang pera yang si Sofia. Mananahimik din yan. Bulong ni Marco sa sarili. Hindi sumagot si Katrina. Naupo siya sa sofa at tiningnan ang sariling cellphone. Sinulyapan siya ni Marco bago ibalik ang tingin sa labas. Ang magapilano para sa public offering ni korporasyon ay nasa isip niya. Ang korporasyong inilipat niya sa panggalan ni kanyang ina bago ang annulment. Hindi niya kailanman inisip kung alam ba ni Sofia ang tungkol dito. Kahit alam pa niya, wala namang ebidensya. At anong magagawa ng isang babaeng walang pera at koneksyon? Ibinaba ni Marco ang tasa at ipinikit ang mga mata.
Sakto namang may dumating na mensahe sa cellphone ni Sofia mula sa dating sekretaryo. Kayo po ba yung asawa ni Sir Marco? Pwede po ako bukas ng umaga. Nagreply si Sofia. Pagkatapos ay nag-text din siya kay Ate Santos. Makikipagkita po ako sa sekretaryo bukas. Pwede po ba kayong sumama? Mabilis ang sagot. Sabihin niyo lang po ang oras. Ibinusa ni Sofia ang cellphone at naglakad pabalik sa kanyang apartment. Maulap pa rin ang langit, ngunit humina na ang hangin. Habang naglalakad, inihanda niya ang sarili para sa pagkikita bukas. Ano ang itatanong? Paano siya kukumbinsihin? Saan magsisimula? Paakyat sa hagdanan, naalala niya ang boses ni Corazon kagabi. Akala mo porket hiwalay na kayo, hindi mo na kami pamilya. Mahinang bulong ni Sofia. Tama po, hindi na. Sa dulo ng hagdanan, kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto. Ang mga dokumento ay nasa mesa pa rin. Binuksan niya ang ilaw at pumasok. Hinila niya ang upuan, kumuha ng bagong papel, at nagsimulang isulat ang matanong para bukas. Ang tunok lang ng ballpen sa papel ang maririnig sa tahimik na silid. Kinabukasan, sa isang coffee shop sa Makati, makatabing nakaupo si Sofia at si Ate Santos. Sa tapat nila, isang lalaking nasa late 30 ang nakahawak sa kanyang tasa. Si Paulo Mendoza, ang dating sekretaryo ni Marco. Payat ang kanyang muha at maitim ang ilalim ng kanyang nga mata. Mukhang matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. Si Sofia, ang unang nagsalita. Salamat sa pagpunta. Alam kong hindi ito madali para sa iyo. Hindi inalis ni Paulo ang tingin sa tasa. Ang ginawa sa akin ni Sir Marco. Hanggang ngayon, kumukulo pa rin ang dugo ko. Mahina at walang emosyon ang kanyang boses. Sabi niya, pansamantala lang na ilalagay sa pangalan ko ang pondo ng kumpanya. Dahil daw sa tax. Naniwala ako. Pero kinabukasan, nawala ang pera sa account ko at tinanggal ako sa trabaho. Ibinaba ni Paulo ang tasa. May ebidensya ka ba? Tanong ni Ate Santos. Tiningnan sila ni Paolo. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang bag. Nakalista rito kung saan nanggaling ang pondo at saan napunta. Pati ang mga transfer sa account ni Ma'am Corazon, nandito lahat. Kinuha ni Ate Santos ang folder. Tumaas ang kanyang kilay sa unang pahina pa lang. Sumilip din si Sofia. Puno ang numero ang nga pahinapit sa halaga, account number. Mabilis na gumalaw ang ballpen ni Ate Santos sa papel. Tinignan ni Sofia si Paulo. Okay lang ba sa iyo na ibigay ito sa amin? Tumingin si Paulo sa labas. Nagmamadali ang mga tao papasok sa trabaho. Okay lang. Wala na rin namang mawawala sa akin, sabi niya. Nakatingin kay Sofia. Tumango si Sofia. Paglabas nila sa coffee shop, hawak ni Ate Santos ang folder. Sa pamamagitan nito, hindi lang pagtatago na assets ang may kakaso natin, kundi pati na rin qualified theft at estafa. Gaano katagal abutin? Tanong ni Sofia. 1 linggo para ayusin ang nga papeles at i-file ang kaso. Pagkatapos, 1 buwan bago ang unang hearing, sagot niya. Tumango si Sofia. Kaya niyang mahintay ngang 1 buwan. Ngunit 3 araw ang lumipas, isang pangyayari ang halos sumira sa kanyang determinasyon. Nasa apartment siya. Inaayos ang mga dokumento, mga 10:00 ng umaga. Tumunog ang kanyang cellphone, isang unregistered number. Hello? Si Miss Ana Sofia Reyes po ba ito? Boses ng isang babae. Sino po ito? Ako po ang secretary ng Homeowners Association. Yung dati niyo pong biyenan, kinausap po niya ang presidente namin kahapon. Anong sinabi niya? Na kaya po kayo nahiwalay ay dahil nakipagrelasyon kayo sa isang lalaking may asawa. Hindi naman po namin pinaniwalaan. Pero sobrang lakas po kasi ng boses niya, kaya baka gusto niyong malaman. Natahimik si Sofia. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Sige po, salamat sa pag-inform. Ibinaba niya ang tawag. Dahan-dahang huminga. Tumingin sa labas. Isang sanga ng puno ang yumuyugyog sa hangin. Sa pagkakataong ito, hindi natinag ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Ate Santos. Attorney, nakakalat po ang kasinungalingan ang dati kong biyenan. Anong klaseng kasinungalingan? Na kaya kami nagiwalay ay dahil sa third party. Ikinakalat niya sa Homeowners Association. May pruve ba po ba kayo? Tumawag po sa akin yung secretary. Pwede siyang maging testigo. Sige po, magsasampa tayo ng kasong libel. Pakiusapan niyo po ang secretary na gumawa ng sinumpaang salaysay. Tinawagan muli ni Sofia ang secretary. Kahit nag-alangan, pumayag din ito. Nang hapong iyon,
Pinuntahan ni Sofia ang isang dating kliyente, ang huling proyekto niya bago siya ikasal. Nagulat ito nang makita siya, Sofia, long time no see. Napadaan lang, at may hihingin sana akong pabor. Ipinaliwanag ni Sofia ang kanyang sitwasyon, ang affidavit, ang matinagong yaman. Kahit kanino ko ipakita ang gawa mo, proud ako. Anong kailangan mo? Gusto ko sanang kumuha ng certification mula sa nakakakilala sa akin nun. At kung mayroon pa kayong kopya ng original floor plans na ako ang gumawa. Binuksan ng kliyente ang isang drawer. Ito yung plano na ikaw mismo ang gumawa. Itinago ko. Inilabas niya ang isang tumpok ngang naninilaw na papel. Binuklat ito ni Sofia, ang kanyang sulat kamay, ang kanyang pirma. Maingat niyang itinupi ito at inilagay sa bag. Salamat. Hinawakan ng kliyente ang kanyang kamay. Sofia, this time, lumaban ka ng tama. Tumango si Sofia. Gabi na. Sa opisina ni Marco, may pulong. Naghahanda na ng kaso ang kampo ni Sofia. Si Ate David Santos, kilala yan sa family court. Sabi nga abogado ng kumpanya. Tinapik ni Marco ang armrest ng kanyang upuan. Anong ebidensya niya? Mukhang kumilos, si Paolo Mendoza. Natigil ang daliri ni Marco. Ang gayop na yon. Pwede natin siyang unahan. Kaso ang extortion. Para may ba ang tingin ng korte sa kanya, mungkahin ang abogado. Pumayak si Marco. Nang maywan siyang mag-isa, tinawagan niya si Corazon. Magsasampang ang kaso si Sofia. Mahanda kayo. Ano? Nababalif na ba yon? Huwag kayong kikilos Ako na ang bahala. Ibinaba niya ang tawak. Ang posibilidad na hawak ni Paolo ang lahat ng ebidensya ay hindi maalis sa isip niya. Samantala, binabasa ni Sofia ang draft ng reklamo na ipinadala ni Ate Santos, ang pangalan niya bilang plaintiff. Binasa niya ito simula hanggang dulo. Isang alaala ang bumalik. Ang araw ng kanyang kasal, ang sabi ng kanyang ina, maging maligaya ka, anak. Naniwala siya nun. Kinuha niya ang ballpen at malinaw na isinulat ang kanyang pangalan sa signature line, Ana Sofia Reyes. Kinabukasan, na-file na ang kaso. Natanggap ni Sofia ang text confirmation habang nasa grocery. Nasa basket niya ang tokwa, isang tray ng itlog, at 2 instant noodles. Ibinulsa niya ang telepono at nagbayad na parang walang nangyari. Dumating ang kopya ang reklamo sa opisina ni Marco at sa bahay ni Corazon. Pareho silang natulala. Marco, ano to? May papeles galing sa korte. Sigaw ni Corazon sa telepono. Kalma lang Huwag na huwag kayong lalapit o tatawag kay Sofia. Bakit ako mananahimik? Pupuntahan ko. Maring sabi ni Marco. Lalo lang tayong mapapahamak. Manahimik kayo. Kinabukasan, alas 6 ng umaga. Nagising si Sofia sa sunod-sunod na tunong doorbell. Sa intercom, nakita niya si Marco. Gulong-gulo ang buhok, nakabukas ang butones ng polo, at namumula ang mamata. Anong kailangan mo? Tanong ni Sofia sa intercom. Pagbuksan mo ako. Mag-usap tayo. Kung may sasabihin ka, sa abogado mo idaan. Sofia, kapag hindi mo binuksan to, sisirain ko to. Sinimulan niyang kalampagin ang pinto. Sa halip na pagbuksan, tinawagan ni Sofia si Ate Santos. Attorney, nandito po ang dati kong asawa. Kinakalampag ang pinto. Huwag niyong pagbubuksan. Nakarecord po ba? Tumawag kayo ng pulis at humingi ng protection order. Ngayon din, tumawagi si Sofia sa pulis. Nang dumating ang mga autoridad, nagbago agad ang tono ni Marco. Nakikipag-usap lang daw siya. Pinalis siya ngang mapulis na may babala. Ibinigay ni Sofia ang recording mula sa intercom sa mga pulis. Kinahapunan, nag-file si Ate Santos ng petisyon para sa Temporary Protection Order, TPO. Makalipas ang 2 araw, isang litrato ang pumasok sa cellphone ni Sofia mula kay Corazon, ang puntot ng kanyang magulang. Nakatayo si Corazon sa harap nito at may mabasak na bote sa paligid. Ang text, nasa puntod ako NGMH, magulang mo. Kapag hindi mo inatras ang kaso, chinginan na ching. Napahawak si Sofia sa sandalan ng upuan. Uminit ang kanyang mata. Kinagat niya ang kanyang labi. Ang kanyang magulang, namatay sa isang car accident nung college siya. Iyon ang pinakasagradong lugar para sa kanya. Alam ito ni Corazon. Huminga siya ng malalim. Kinunan niya ng screenshot ang litrato at text. Ipinadala niya kay Ate Santos. Pwede po ba itong idagdag sa kaso? Ang sagot, grave threats. Sige po. Ibinaba ni Sofia ang telepono.
Ang uminit niyang mga mata ay unti-unting lumamig. Sinubukan siyang sirain ni Corazon, pero ang hindi niya alam, si Sofia ay nasira na nun pa. Ang taong wala nang masisira pa ay hindi na matitinag. Kinahapunan, nakita sila ni Isabel. May nangyari ba? Tanong nito. Si Marco, pumunta sa bahay. Si tita, pinuntahan ang puntot ng magulang ko. Okay ka lang? Okay lang ako, sagot ni Sofia. Tumango si Isabel. Alam kong okay ka, sabi ni Isabel, at inilabas ang isang folder. Tingnan mo to. Yung kabit ni Marco, si Katrina Villanueva, may butike sa Greenbelt, at ang pondo galing sa korporasyon ni Marco. Tugmaang mapetsa at hawaloga sa ledge ni Paulo. Isa na namang ebidensya. Salamat Isabel. Wala yon. Enjoy na enjoy ako dito. Sabi ni Isabel, nakangiti. Napangiti rin si Sofia. Matagal na siyang hindi ngumingiti ng ganun. Gabi na, nasa opisina ni Ate Santos. Inilapak nila lahat ng ebidensya, ang ledger, ang mga litrato, ang affidavit, at ngayon, ang koneksyon sa butik, qualified theft, falsification, grave threats, libel. At ngayon, isasama na natin ang kasong kriminal, sabi ni Ate Santos. Kailan po ang unang hearing? Sa susunod na buwan, ikadalawa. Tumango si Sofia. Habang pawi, nakatanggap siya ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Ako si Katrina Villanueva. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya nag-reply. Ipinakita niya ito kay Ate Santos kinabukasan. Posibleng may lamat na sa pagitan ni Marco at Katrina. Pero pwede ring patibong. Makipagkita ka, pero huwag kang mag-isa. Sabihan mo ako, at i-record mo lahat, sabing abogado. Nakita sila sa isang tahimik na cafe. Si Ate Santos ay nakaupo sa kabilang mesa, nagbabasa ng diaryo. Si Katrina, maganda pero pagod ang itsura. Dapat noon pa ako lumapit sa'yo, sabi niya. Nangako siyang hihiwalayan ka niya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Mayroon akong hawak, sabi ni Katrina. Inilabas ang isang USB, ang mga record ng pagpapadala niya ng pera sa mga offshore account. At ito, inilabas niya ang isang folder, kopya ng mga passbook ng mga dummy account sa panggalan ni Corazon. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Sinaktan niya ako. Kagabi, sinabi niya sa akin ang miga bagay na hindi ko na kaya. Namula ang miga mata ni Katrina. Pwede ka bang tumestigo sa korte? Tanong ni Sofia. Nag-alinlangan si Katrina, pero tumango. Sorry, sabi ni Katrina habang paalis si Sofia. Hindi sumagot si Sofia. Sa labas, sinalubong siya ni Ate Santos. Ito na. Magbabago na ang takbo ng laro. Sabi nito nang makita ang ebidensya. Ipapaimbestiga natin to sa Anti-Money Laundering Council at sa BIR. Kapag nangyari yon, babagsak ang kumpanya ni Marco. Kinagabihan, dumating ang mga investigador mula sa NBI at BIR sa opisina ni Marco. Natulala siya. Kinuha nila ang lahat ng server data at financial records. Samantala, si Sofia ay nasa kanyang maliit na home office, gumuguhit ng plano para sa isang renovation project. Isang 60 anyos na babae ang kliyente niya. Ang lumang kusina nito, gusto niyang paliwanagin. Inayos niya ang pwestong bintana para mas pumasok ang liwanag. Nang tumawag si Ate Santos para ibalitang nagsimula na ang investigasyon, tinanong niya, Miss Sofia, ano ang naramdaman niyo pagkatapos makita si Katrina? Wala masyado, sagot ni Sofia. Akala ko magagalit ako, pero wala. Iyan ang pinakamalakas na sandata, sabi ng abogado. Si Marco, nag-isa sa kanyang opisina, lasing. Tinatawagan si Katrina, pero hindi ito sumasagot. Tinawagan niya ang kanyang ina. Ma, iniimbestigahan din ako ngang beer. Pati ma-account mo, sisilipin nila. Ano? Kasalanan to lahat ni Sofia? Sigaw ni Corazon, gabi na. Tinapos ni Sofia ang kanyang trabaho, nag-text si Isabel. Sofia, iba na ang itsura mo ngayon, in a good way. Napangiti si Sofia, nag-reply siya, alam ko, ramdam ko. Dumaan ang araw. Ang kumpanya ni Marco ay bumabagsak, at isang araw, ang kumpanya naman ng asawa ni Isabel ang tinamaan. Dalawang malaking kliyente ang biglang nag-pull out ng kontrata, parehong araw, parehong dahilan, quality issues. Imposible, sabi ni Isabel. Diyan ang mga kliyenteng konektado kay Marco. Inimbestigahan ito ni Ate Santos. Tama sila. Isa sa mga nag-pull out ay isang kumpanyang pag-ari ng kaibigan ni Marco, Ganti.
Isang gabi, 2 linggo bago ang final hearing. Habang nagtatrabaho si Sofia sa kanyang apartment, may narinig siyang kalabog sa ibaba. Pagkatapos ay may naamoy siyang nasusunog. Binuksan niya ang pinto. Usok. Apoy mula sa hagdanan. At sa hitna nito, si Marco. Lasing, may hawak na lighter. Sabi ko sayo, babalikan kita, sabi niya. Nang akmang tatawang ang pulis si Sofia, biglang may sumulpot sa likod ni Marco. Si Ati Santos, humahangos. Itinulak niya si Marco, nag-agawan sila. At kasunod noon, 2 pulis. Hinuli nila si Marco. Attempted arson, trespassing. Kasalanan mo to. Sofia, kasalanan mo lahat. Sigaw niya habang kinakalatkat. Paano niyo nalaman? Tanong ni Sofia kay Ati Santos. Nasunog ang manggas nito. Pinapatrack ko ang lokasyon niya sa mga pulis. May kutob na akong gagawa siya ang masama, sagot ng abogado. Gumuho ang mundo ni Marco sa kulungan. Si Corazon, nang malaman ang balita, napaupo na lang at umiyak ng umiyak sa apartment. Sa gitna ng amoy ng sunog, tahimik na nakaupo si Sofia at si Ati Santos. Pinapanot ang pagsikat ng araw. Tinitingnan ni Sofia ang nasunog na pader. Ang unang pumasok sa isip niya ay kung anong kulay ang ipipintura rito. Hindi puti. Dapat mas mainit na kulay. Kumuha siyang papel at isinulat ang isang color code. Napangiti si Ati Santos. Iniisip niyo pa rin ang trabaho. Napangiti rin si Sofia. Opo. Sa katahimikan ng madaling araw, ang kanilang mahinang tawa ay umaling-aungaw. 1 linggo bago ang pagbasa nga hatol, dinalaw ni Sofia si Marco sa kulungan. Hiling nito, Sofia, salamat sa pagpunta, sabi ni Marco. Ang dating kumpiyansa ay wala na. Patawarin mo ako. Utos lang lahat ni Mama. Ngayon, wala na akong lahat. Iniwan na ako ni Katrina. Pakiusap, iatras mo na ang kaso. Babawi ako sa iyo. Ibabalik ko lahat. Tiningnan siya ni Sofia. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ka nagsisisi sa ginawa mo sa akin. Natatakot ka lang para sa sarili mo. Hindi. Mahal pa rin kita. Hindi tayo naging masaya. Putol ni Sofia. Ako lang ang nagtiis para magmukha kang perpekto. Tapos na ang palabas, Marco. Huwag mo na akong hahanapin. Umalis siya. Iniwan ang isang lalaking sumisigaw at kumakalampak sa salamin. Araw ang hatol. Sa korte, makatabi si Sofia at Ati Santos. Sa kabilang panig, si Marco na nakaposas at si Corazon na nakaitim na damit. Walang hiya kang babae. Sinira mo ang buhay nga anak ko. Sigaw ni Corazon, pero pinigilan siya ng mga guwardiya. Binasa ngang hukom ang hatol. Ang akusadong si Marco Antonio de Leon, napatunayang nagkasala sa mga kasong qualified theft, falsification of public documents, grave threats, at attempted arson. Siya ay hinahatulan ng pinagsamang sentensya na 12 taon na pagkakakulong. Ang akusadong si Corazon de Leon, napatunayang nakasala sa perjury at libel, ay hinahatulan ng 2 taon ng probation. Iniutos din ng korteng ito na bayaran ng mga akusado ang danyos perwisyos at ang kabuwang halaga ng maitinagong ari-arian na nakakahalaga ng 250 milyong piso, 250 million.00 sa nagsasakdal na si Ana Sofia Reyes. Napasigaw si Corazon at napahandusay sa sahig. Si Marco naman ay napayuko, nanginginig ang mabalikat sa pag-iyak. Sa labas, niyakap ni Isabel si Sofia. Nanalo ka, bes, nanalo tayo. Lumipas ang naaraw. Lumipat si Sofia sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na may hardin. Siya mismo ang nag-ayos at nagpinta. Sa isang pader, nakalatak ang kanyang naluma at bagong interior design plans. Isang hapon, dinalaw siya ni Ati Santos. Ang ganda eniga bahay mo. Parang ikaw, simple pero matatag, sabi nito. Dito po sa tehasi, dito ko pinglano ang lahat. Panggarapi kong gimagapehi tutuwing umaga, sabi ni Sofia. Kapag tapos na to, pwede ba akong maging unang bisita? Tanong ng abogado, nakangiti. Namula si Sofia. Siyempre po, palaging may lugar para sa inyo rito. Kayo ang kasama ko sa pinakamadilim na parteng buhay ko. Nagbago ang panahon. Sa kanyang bagong opisina, binuksan ni Sofia ang isang bagong jurnal. Sa unang pahina, isinulat niya, Ana Sofia Reyes. Sa ilalim nito, isinulat niya, ngayon ang 100 araw mula nang mabawi ko ang aking pangalan. Magulo pa rin ang mundo, pero ang puso ko, payapa at buo. Isinara niya ang jurnal at dinama ang hangin mula sa bintana.
Wala nang nakakatakot na tawag sa alas 5 ng umaga. Wala na. Kinuha niya ang kanyang bag para pumunta sa isang bagong kliyente. Pagbukas niya ng pinto, bumuhos ang liwanag ng araw. Pinupuno ang bawat sulok ng kanyang bagong buhay. Ang kanyang mahakbang ay magaan. At sa kanyang malabi, isang ngiti na pinakamaganda sa lahat. Ang tunay na kuwento ni Ana Sofia ay nagsisimula pa lang. Ang isang malamig na tawag sa maulang madaling araw ang nagpabago sa buhay ng isang babae. Si Sofia, na nagtiis at nagsakripisyo sa loob ng 10 taon sa ngalan ng pamilya, ay sa wakas nabawi ang kanyang pangalan at dangal. Ang pahihiganti ay hindi lang tungkol sa pagpapabagsak sa iba, kundi tungkol sa paglaya mula sa nakaraang kumukulong sayo. Sa bagong bahay na itinayo niya bilang si Ana Sofia Reyes, tanging sikat ng araw at payapang hangin na lang ang mananahan. Sana, ang kuwentong ito ay magbigay ng lakas ng loob at pag-asa sa sinumang dumaraan sa madilim na pagsubok. Kung ikaw ay nasa pinakamadilim na gabi ng iyong buhay, tandaan mo, malapit nang dumating ang maningning na umaga. Kung napakinggan mo ang kuwento hanggang sa dulo, mag-iwan ka naman ng komen na maganda ang kuwento. Salamat! Nawahi laging puno ang kaligayahan at kalusugan ang iyong pamilya.